yung hahanapin mo yung clicks pagka sa ganitong endurance na ahon. So, yun ang pag-iisipan ko. At ayun na nga mga master, samahan nyo ako. Pupunta tayo ngayon sa Timberland sa My Wall 1. Iti-test ride lang natin si Struggler. Iti-test climb natin siya kung ano yung mga pwede nating i-adjust at kung meron pang i-adjust. Tara, first time ko ulit makakarating dito, 2025 sa Wall 1. Samahan nyo ako. Pupunta na tayo sa challenging part bago ka makarating ng Timberland. At yun na yung circle of hardness. Pagalingan dito. Pagalingan ko paano ka tatawid. Wala kasing konkretong bike lane eh. Kailangan alisto ka. Kaya yan. Pag naramdaman mong pinagbigyan ka na, pasukin mo na. Sana wag umaraw. Sana ganyan lang. Tayo na nga! Ayun na nga mga master. Paano ako? Punta tayo ng Timberland. Tapos bibigyan ko kayo ng quick review dito sa ating ginoong Surly Struggler. Kung ano ba ba pwede nating palitan at pwede nating i-adjust. Okay? Tara! Pagka nakapasok ko na rito sa bike lane, wala na, safe ka na. Kaya napakasarap dito sa Commonwealth pag-bike lane. Pag nakapasok ka na sa bike lane, hindi ka na nila magagalaw. Kumbaga, ito yung safe zone mo. Kahit pumasok sila dyan, babanggayin muna nila yung barrier bago ka nila madaanan. Kaya sarap dito, thumbs up dito sa etong part lang na to. Pero sa kabilang part, sa dulo, papuntang Fairview, wala, sabit dun. Masikip ang daan, walang bike lane. Yung papuntang Dahlia, mahirap dun, lalo kapag nag-rush hour na. Olats dun. Pero dati nung wala pa to, dito ako dumadaan. Okay din dito eh. Naalala ko nga pala si kaibigan natin, yung OG na Papa Jack and Friends, si Master Noah! Saka si Master Chris. Karaniwan lagi kami nandito sa Timberland. Ay, kami lang ni kami lang ni Noah, si Noel. Karaniwan kapag gusto namin maghapon, pupunta kami sa Timberland, magkakape, tapos magsusuman ride. Ngayon wala na akong kasamang gano'n. Wala eh. Nasa ibang bansa na yung kaibigan natin. Doon na siya ngayon nagbabike. Sana all. Siya nga pala, baka hindi nyo pa napapanood mga master, yung ride natin papuntang Baler Aurora, naka-up na yan sa ating YouTube channel. Hintahan nyo na lang doon. Tapos kung hindi nyo pa rin napapanood, marami tayong mga bagong upload doon. Yung bago ka magpalit ng fork, kung magpapalit ka ng fork, may mga guidance yan. Okay? Tapos kung halimbawa naman may sakit ka sa balakang, may sakit ka sa kamay, aba, panoorin mo to para meron kang adjustment na gagawin. Kaya sinasabi ko sa inyo, napaka-erratic. Aaraw ulan, tapos kulimlim, tapos biglang ulan, just biglang aaraw, tapos biglang ulan. Malis ako sa bahay, makulimlim. Ngayon, maaraw-araw na naman. Tapos mamaya, uulanin ka. Ay! Kaya mag-ingat kayo, ha? Bago nga pala tayo makarating sa destination natin, shoutout muna sa kapatid ko na nasa Canada. Siya yung isa sa mga tumulong sa atin para magawa itong si Struggler natin. Tol, maraming salamat sa iyo, Tol. Palagi ka mag-iingat dyan at palagi mong paghusayan ang iyong pagtatato. Sa nga pala, sa lahat ng mga nanonood sa atin, ng mga kaibigan natin nasa Canada, kung gusto nyo magpatato, PM lang kayo. Ayun ang TikTok niya at nariyan ang kanyang IG. Right, maraming salamat, Tol. Good luck sa inyo dyan ng mga kasama mo sa shop. Hindi lang pala tatuan yun, gupitan din pala ng buhok yun. Kaya combo na yun. Parang kayo doon.
Okay, nandito na tayo sa may Sandigan. Nakanan na tayo rito. Mas pagdating kasi sa may tulay, bago ka makarating ng tulay, usong na yun. Ito, wag na wag nyo gagawin mga master. Yung mag-e-ensayo ka ng no hands, wala kang helmet, nasa main road ka, eh hindi mo naman ikakapuki yan. Kuya. Hoy, ikaw kuya, mag-helmet ka ha, at kung nakuulitin yan. Ito na sa dulo, kakanan na tayo dito. Napansin ko lang dito kay stragglers. So far, okay ako sa kanya. Wala akong nararamdamang sakit sa puwet. Siguro dahil bago yung puwan natin. Wala akong nararamdamang ngalay sa kanya. Siguro dahil tama lang yung height. Pati yung stem natin, okay na okay sa akin. Sa ngayon, dahil short ride pa lang naman ang natitira natin sa kanya, mamaya tingnan natin kung pauwi kung ano yung mararamdaman natin sa kanya. So nandito na tayo, puro palusong na to hanggang dulo ng tulay na to. Kaya bago ang lahat, mag sound trip muna tayo. Gumising ng umaga, ihanda na ang kape at pandesal sa iyong tabi para may baon ka sa iyong paglalakbay. At kung wala kang kasama sa iyong ride, nariyan naman si Lord. Huwag kang matakot na umahon mag-isa, kasama mo naman ako. Huwag kang matakot na tumukod mag-isa, kasama mo naman ako. Huwag kang matakot, la 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 la. Minute na tumrapit pa. O kaya meron saan traffic dito sa San Mateo. Init di pa man din ako nakapag sunblock. Sabi sa hula, may initan daw ako. Sabi sa hula, uulan daw. Pero hindi sinabi sa hula na aaraw ng alas 2. Patay! So ko lang sa magkape ride tsaka suman ride kasi malamig. Tapos ito yung bumungad sa atin. Emotional damage. Bale na, nandito na tayo Sulitin na natin, di ba? Kahit mainit. Pero papahinga muna tayo bago tayo umakon. Plano ko kasi magdalawa. Yung karaniwan namin ginagawa ni Noel, Master Noah. Dalawang ahon. Ako ba, nasa ahon ulit. Hanggang wall 1 lang. Try natin kung kakayanin kasi mainit Tayo na nga Andito na tayo sa paanan ng Timberland Paanan na to, tapos dire-diretso kanan. Ayun, nagtago tayo sa araw. Tinaguan na natin yung araw. Ayun na yung araw, nasa kabila. So pagdating natin sa paanan, inom lang tayo. Papahinga tayong konti para kahit pa paano masulit natin hanggang taas. Kasi gusto kong magdalawa. First week kasi ng April, baka bumanat ako mag-isa. Hindi kasi uubre yung Papa Jack and Friends so ako muna mabanat mag-isa. Tayo sa paanan. Ini-invite ko ang lahat ng mga kaibigan natin sa Canada. Lahat ng mga siklista dyan, mga master, kung mahilig kayo magpatato, magkakaroon ng event sa Edmonton Expo Center, April 4 to 6. Siyempre, dadalo dyan ang OG Studios. Makikita nyo ron ang mga finest tattoo artists kagaya ni Raven Tats, TC Vern, Mark Stock Inc., OG Flip Tats, at siyempre ang ating kapatid na si Mont Inks. Punta lang kayo doon mga master ha. Sigurado ako makakapamili kayo ng design na inyong hinahanap. Kinakit, salamat! Matagal-tagal din ako hindi nakaahon dito sa wall 1. Medyo nakaramdam ako dito ng medyo hihingan. At akala ko nga tutukod talaga ako ng gusto rito, pero sa awa naman ng Diyos kahit pa paano meron tayong ensayo at hindi tayo tumukod ng grabe.
pagsisimula ng ahon na to, pinapakiramdaman ko na kagad kung ano yung mga pwede kong i-adjust sa climb. Pagdating sa cornering, pagdating sa medyo stiff, pinapakiramdaman ko na kung saan ako komportable. Tinitingnan ko kung pwede kong i-adjust yung saddle ko, kung kailangan ko pang i-adjust yung stem ko, kailangan kong i-adjust ibaba, itaas yung handlebar ko. Hindi ko alam. Sa ngayon, ina-assault na yung pangalawang ahon dito sa wall 1. Sa part na to, ito dire-diretsong ahon na to. Pinapakiramdaman ko yung positioning ko, position ng kamay ko, position ng elbow ko, position ng lower back ko, kung saan ako magiging komportable habang umaahon. Kung makikita nyo, nag-i-struggle yung padjak ko kasi nagpapalit-palit ako ng posisyon kung saan ako po pwede at kung saan mas komportable yung padjak ko na hindi ko pinipilit pumadjak. Sa mga ganitong ahon, sa mga ganitong sitwasyon, sa mga ganitong endurance na ahon, dito mo ma-appreciate talaga yung kagandahan ng cleats. Kasi dito wala kang gagawin dito kundi mag-push lang na mag-push. Wala kang gagawin dito kundi mag-effort na mag-effort pa forward. Kaya sa mga nagbabalak na mag-cleats, possible naman talaga malaking tulong ang cleats pagdating sa ahon. Nakakapanibago kapag first time mo ulit inahon to. Matagal-tagal na nung huling inahon ko to. Hindi pa ano yung simentado yung entrance ng pakaliwa papunta rito. Ngayon simentado na. Graba pa dati yan. Kaya ngayon tusa sa ahon. Last assault na to. Tapos wall 1 na. Hindi ko alam kung nandiyan pa yung wall 1 na wall. Ay nakakapanibago. Yan, pagkaliwa yan na yun. Pero malupit na ahon yan. Halubat na yung GoPro. Kung mapapansin nyo yan, nasa kanan na yan, medyo flat road siya. Kumanan ako dyan para makarecover ng konti. Kasi bago ka makarating sa wall 1, talagang wala nang tigil yung assault na yun. Kahit pa paano, makapahinga ng konti yung legs. Ay, okay. Medyo patag to eh. Ay. Wala ko nandiyan pa yung wall 1. Naaalala ko yung mga ganitong ahon nung umahon kami ng Atok Benguet. Ganito yun. Walang walang pahingaan, walang recovery. Basta pagkaliwa, ahon ulit, pagkanan, ahon ulit, isang mahaba, ahon ulit. Wala na yung wall 1. Tinanggal na nila. Ang pinakasandata mo dito kapag umaahon ka ay tamang paghinga at tamang padjak. Tamang interval ng padjak at tamang paghinga at gamit ng ball. Sa ganitong kahabang ahon, sa ganitong may stiff na ahon, yun lang ang kakampi mo rito. At syempre, proper gearing pa rin. Kakain lang tayo ng suman. Tapos bababa na tayo. Tapos isa pa. Kung aabutin na ng camera. Kulay pula na eh. Hindi ko dala extra. Suman tayo tapos review. Tapos kung aabutin pa na isang ahon pa para sa camera,
Go. Ah. Woo. Ah. Sabi yung truck, hirap na hirap. May kain tayo dyan. Ito na. Ikutan tayo. Nag-over lang tayo. Cool down. Ah. Nanibago ako dun ah. Bago ako dun. Bago ako dun. Kain tayo dito ng suman. Alam mo yung babayaran mong view eh. Oh, ayun na. Tapos na tayo dito. So far, pagdating sa handling nito, mas madali yung handling nito si Straggler compare dun sa kay Blacky. Kasi mas maiksi yung puwet nito kay Blacky. Si Blacky kasi medyo mahaba yung puwet. Ito, ano siya, aggressive yung likod. At the same time, ano siya, responsive yung likod. Pagka lumiko ka, matik, basta hindi mo may explain yung feeling ni Straggler. Pagdating naman sa gulong, sa goma niya, mararamdaman mo yon pagka talaga ito yung endurance na ahon. Mararamdaman mo siya na kumakape. Pero pagdating naman syempre, hindi naman yun ang discipline natin. Ang discipline natin is touring. So basically, pahinga, stretch, yun lang naman ang karaniwan. So pagdating naman sa mga bags, okay naman ako dyan. Pagdating naman sa preno, okay na ako, wala na akong adjustment na kailangan gawin. Pagdating sa upuan, okay na okay ako. Napansin ko lang itong pag-ahon natin. Yung hahanapin mo yung cleats pagka sa ganitong endurance na ahon. Kasi mas mapapagod ka kapag hindi ka naka-cleats. Eh, pag dire-diretso katulad nitong Timberland, kahit nga nung Baguio, hindi ko naman naramdaman yung pagod ng pedal ng ahon kasi naka-cleats ako nun. Siguro yun ang pag-iisipan ko, kung magki-cleats ba ako o magpo-flat pedals ako. Pagka nag-flat pedals ako, gagawin ko sandals, tiis pogi tiis ganda. Pero kapag nag-cleats ako, depende yun sa pupuntahan natin, kung magbabagyo o, diba? Kasi kung may endurance na ahon gaya ng Baguio, kailangan talaga yun. Master, anong bike yung Master? So yun ang kailangan natin gawin. Ayan, pag-iisipan natin kung magano tayo, kung mag-clicks tayo o mag-flat pedals tayo. Bahala na sa mga susunod, lalaman nyo. Okay, paano? Hanggang dito lang muna po tayo mga Master. Ako yung palusong na rin. Tingnan nyo yung panahon, oh. Delicates na yung panahon, kanina umulan na ulit. Okay, palagi na daan, may hirapan pero hindi suko. Ako po si Papa Jack, narito ako sa Timberland, Wall 1. At kasalukuyan natin itinetest climb si Straggler. Okay, palagi na daan, humingi sa Diyos ng gabay para sa ating paglalakbay. Gumising ng umaga, ihanda na ang kape at pandesal sa iyong tabi.